What's up mga idol? Sa video na to, i-review ko yung mga attack na mga clanmates ko dito sa Classic War namin. So, huwag na natin patagalin, simulan na natin to. So, ang gamit niyang troops is Dragon Rider. Okay, Hydra. Hydra daw yung tawag nila sa ganyan eh, pag mix ng mga dragon. So, ayan, winasok na ng kanyang Archer Queen sa 9 o'clock. Super minions naman dito sa 6 o'clock ng map. So, ayan. Nagpa-funnel na siya. Siguro dito niya i-drop sa gitna para kumalat dito yung mga main troops niya. So, ayan na. Sinimulan na niya. Dragon Rider. Balloons. Warden. So, ayan. So, hindi man max yung level ng mga equipment ni Mondi. Decent naman yung level ng kanyang mga equipment. Tsaka mga naka-epic equipment na siya. So, ayan. Okay. Napasok niya yung blimp dun sa town hall. Gamit yung mga Yeti. Then, take na niya. And 3 stars for Mondi, di ba? So makikita natin dito. Ang dami pa niyang troops, may remaining spell pa siya. Hindi pa niya ginagamit yung Royal Champion. So ayan, binabana niya yung Royal Champion sa 12 o'clock. Sobrang ganda talaga ng Electro Boots, ano? Parang isa na to sa pinaka the best na equipment. Nakikita mo para siyang Electro Titan. So ayan, walang kahirap-hirap niyang tinapos itong kanyang ka-mirror sa number 20. So yung next attack naman natin is yung kay I Love It, 'di ba? Ang ganda ng pangalan niya, 'di ba? So Dragon Rider na naman, 'di ba? Hydra na naman. Favorite attack yata to, ano, sa Town Hall 13 yung Hydra. Itong attack strategy na to. So saan niya sisimulan? Check natin yung kanyang equipment. So ganun din. Alas parehas lang nung kanina. Sinimulan niya 6 o'clock. Doon siya nag-funnel. King and Queen. So may na-take ba siya? May na-take naman siya na ano, na air sweeper yung muna dito. So ayan, sinimulan na niya. With Dragon and Warden. Dragon Rider, Hydra. Balloons, next na niya yung blimp, kako na eh. So tapos yung ability. So ayan, pumasok yung ability. Saktong-sakto. So ayan, Yeti yung laman yan. Clone, Yeti. Rage. Okay, wasak yung Town Hall. Secure na. So, ang problema na lang itong Eagle Artillery. So, pero sa tingin ko kaya yan kasi ang dami pa niyang free spell. So, napakaganda na pagkaka-drop ni I Love It dito. I love it, diba? So, I love it talaga yung pangalan niya, diba? Ganun din. Parehas dun sa attack ng number 20. So, dun din yung kanyang Royal Champion sa taas, sa 12 o'clock, and good, 3 star. Walang kahirap-hirap. Town Hall 13 versus Town Hall 13. Basta, kompleto ka na equipment, napakalaki ng chance mo talaga na maka 3 star. Tapos, magaling ka pa umattack, di ba? Talaga mati 3 star mo talaga yung mirror mo. So, yan. 3 star for I Love It. Diba? Ang galing. Dito naman tayo kay Pusher SS. Ano yung gagamitin nito attack strategy? So, ito naman, gamit niya is Dragon. No, hilig sa Dragon. Puro flying units yung mga air troops. Saan niya simulan to? So, wala siyang Royal Champion naman. Ang kapalit naman na Royal Champion niya is Super Minion. Super Minion naman. Minion Prince. So, ayan. Battle Blimp. Probably ano to, Super Archers. Super Archer ba to? Super Wizard. Super Wizard naman yung laman ng kanya. So, kuha agad. Yung core. Town Hall. Yung kanyang scatter shot ng kalaban. Kuha na agad. Diba? Halos 20% ng base na wala na. Kuha na niya yung core defense. Hindi lang niya nakuha yung mga Inferno Tower tsaka itong Eagle. So, saan niya to isimulan? So, meron pa siyang ayun, nawasak na pala niya. Na-damage na rin pala yung Eagle kanina. Diba? Sobrang ganda talaga ng mga epic equipment, ano? Talagang ito na yung meta ngayon sa Clash of Clans talaga. So,
So kung wala kang epic equipment, napakahirap gumawa ng ganitong klaseng, I think mas magiging komplikado yung pag-attack kapag walang epic equipment. So pero ito, napakaganda. So nakapag-funnel siya. So ayan, na-spam na niya yung kanyang mga troops. Sobrang lupit nito. Muulan dito sa amin. Kaya pala umiingay. So yan, hindi ko na nakita tuloy. Pero na-secure ni Pusher. Di ba? Siguro drag Pusher. Joke lang. Lakas ng umatak nito. Kahit hindi ko na-check kung paano niya. Basta nakita ko Super Wizard yung ginamit niya. Combination ng Blimp tsaka ng Lava Hound. So ako madalas ko rin ginagawa yun lalo sa Super Archer. So 3-star for Pusher. So right now nandito naman tayo ngayon kay 20 Onyx. 20 Onyx ba to o 20 Unix? Hindi ko alam eh. Check natin paano niya training start to. So sa tingin ko ang gamit naman niya Hydra ulit, di ba? Usok-uso talaga yung Hydra, no? Town Hall 13. So ayan, sinimula niya sa 3 o'clock. So ayan, nag-funnel lang siya sa dalawang gilid, sa 12 o'clock at 3 o'clock. Tapos brinap na niya lahat ng kanyang mga dragon. Yung Hydra. Balloon. So wala siyang king, pero meron siyang minion prince. So ayan. Ano yung laman ng kanyang blimp? So ability. Pumasok na yung kanyang blimp. Yung laman ng kanyang blimp ay Yeti na naman, di ba? Talagang uso talaga. Di ba? Favorite attack ng Town Hall 13. Probably baka isa lang to eh. Sina-shoutout ko pa isa-isa tapos isa lang pala yung owner. Multi-accounts pala, di ba? So, ayan. Maganda talaga yung kapag air units yung gamit natin o kaya air troops. Maganda talagang isama rin yung minion prince kasi sobrang lakas ng damage nito. Sa totoo lang, lalo na kapag naka-max level to, para din siyang Archer Queen na lumilipad. So, wala na siya halos troops. Pero meron siya spell. So, ayan. Meron pa pala siyang Royal Champion. So, hindi ko na nakita. So, pagpasensyahan nyo na pagpasensyahan nyo na kung paano ako mag-review ng attack kasi first time ko lang ginawa to yung mag-review ng attack ng mga clanmates ko. So, yun. Ang ganda naman ito. Ito pa yung napansin ko eh, ano? Yung decoration. So, yan. Nakuha naman niya. Parang hindi pa makukuha. Pero, tingin ko makukuha niya kasi may Archer Queen. So, yan. So, nakuha niya. 3-star for 20 Onyx. Ang lupet. Ang galing. So, dito naman tayo ngayon kay Makoy Doti 10. Diba? Makoy Love Doti. Siguro Dorothy ito. Ganon. Diba? So, yan. Si Makoy. Si Makoy is, follower natin siya subscriber natin siya sa YouTube. Support nyo rin yung channel niya. Napakagaganda rin ng mga attack strategy na ginagawa nito, si Makoy. Magaling siya umattack. Ang dami niyang sineshare sa clan namin ng mga attack strategy. So, replay natin. So, number 16 si Makoy. So, check natin. So, Hydra din. Puro Hydra. Talaga mauso Hydra, diba? Hydra talaga sa ano. So, ayun. Ganun na ganun din. Okay. Usually ako ginagamit ko talaga tong Lava Hound kapag ayaw kong gamitin yung Grand Warden ability. So, yung gamit naman niya is... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ano yung gamit niya? So, nawala. Oh no! Naubos yung laman ng kanyang clan castle. Pero nakuha pa rin niya to. Nakuha pa rin niya 3-star to. 'Di ba? Nag-fail yung kanyang clone, yung kanyang clone blimp clone, pero tingnan natin. Parang may giant bomb ba doon? Hindi ko rin napansin kung paano nawala eh. So, ayan. Hydra. So, meron siya fireball. So, ginamit siya yung fireball. So, na-take na niya yung town hall. Okay. Hindi pa niya binababa yung kanyang royal champion. Kanyang king, nakapwesto na sa taas.
So, ayan na yung Royal Champion niya. Okay. Ang ganda rin pala nitong skin na to. Dragon skin yata to, ano? Kung hindi ako nagkakamali. Mga hindi ko na naabutang skin. Ang gaganda. Ganda, bagay na bagay sa Royal Champion. So, walang kahirap-hirap. Nakuha pa rin niya. Kahit nag-fail yung kanyang Blimp clone. Ang lupit. 'Di ba? 3-star pa rin niya to. Shoutout kay Makoy Doty. So, mas mataas yung kanyang in-attack. Pero pares lang Town Hall 14. So, naghahanap siya talaga ng kanyang katapat. And yan. Kuha niya. Di Makoy Doty. Yan. So, yung kanyang equipment. So, sakto lang din. Mga nakikita mo talagang sa ano ngayon, sa Clash of Clans talaga ngayon, nakafocus na talaga sa mga equipment eh. Kumbaga sa ano, yung mga troops, pwede natin siyang kuhanin sa mga potion. Yung mga troops, yung mga army natin, pwede na siyang kuhanin sa potion, hindi ka naman problema. Congrats sa attack na yon. Check pa natin itong kanyang number 10. So, i-cleanin niya yung attack. Diba? Yung hindi na i-clean, nakuha rin ni Makoy Doty. So, check natin yung kanyang second attack. So, Town Hall 14 din yung kanyang kalaban dito. Ang gamit naman niya is Yeti Super Archer. So, spam lang. Paano gagawin niya dito? Spam sa dalawang gilid. So, ayan. Nag-funnel siya sa 12 at 9 o'clock. Gamit yung tagdadalawa. So, pag na-take na niya, saka na niya i-spam yung kanyang troops. So, ayan. Hindi pa siya nagbababa ng hero. Hindi pa siya nagbababa. Ayan na. Nagbaba na siya ng hero. 3 hero. Liban sa RC. So, makukuha niya kaya to? Sa replay na nakuha. Siyempre makukuha to, di ba? Tinanong ko pa, di ba? So, ayan. So, meron siyang bat spell. Bat spell yung kanyang ginamit dito. So, wala na. Wala nang natitira. Konti na lang. Kapag na-take niya yung mga splash damage dito, walang kahirap-hirap na yung bat spell na ubusin itong base na to. So, ayan na. Direnap na yung kanyang Royal Champion. Sa pag-attack talaga, parang may timing talaga siya. Hindi mo pwede i-drop lahat ng mga troops mo. Parang alalay ka lang din. Ganun eh. So, ako hindi ako marunong, hindi ako masyadong magaling, hindi ako magaling umattack. Nanonood lang ako. And, yun, minsan in-experiment ko rin. Kaya bukod pa ron, wala akong epic equipment ngayon kasi, yun, so, sa tingin ko matatagalan pa ako. Isipin mo ito, hindi na siya gumamit ng spell. Nakikita mo to. Town Hall 14 versus Town Hall 14, so, kakayanin ba to na walang spell? So, ginamitan pa rin niya, di ba? At masya-short nga siya sa time. So, ayun. Ginamit na niya yun. Freeze. Sa dulo na lang niya ginamit. Pero hindi siguro namatay kanyang mga troops. Malamang hindi na niya gagamit. Swag sana, di ba? Swag. Sunag, di ba? Gumagawa ng record, Gumagawa ng record to mga clanmates ko. Diba? Ang gagaling nila, ang gagaling. Parang pag ikaw yung clan leader, ng ganito mga clan, parang ikaw yung mahihiya eh. Diba? So, yan. Napakagaling. Congrats kay Makoy Doty. Check naman natin yung attack ni Skywalker. So, Town Hall 14 din. Si Skywalker, ang gamit naman niya is E-Drag. Okay? One of my favorite attack strategy. Mga attack strategy na hindi ka may stress, di ba? Lalo na pag dikit-dikit yung mga defense at yung mga buildings. So, ayan. Binasok na niya yung mga air defense. So, tinutok niya yung mga kanyang E-Drag kung saan hindi tatamaan ito air sweeper. So, napakalaki ng chance sa matrister nito. Wise move para kay Skywalker. So, ayan. Check natin yung kanyang equipment. So, mga max na rin. Matataas na rin yung kanyang equipment. So, ayan. Shoutout sa iyo, Skywalker. Ang lupit ng attack mo na to. So, ayan. Nakuha na niya yung Town Hall. Hindi niya ginagamitan ng rage. Freeze lang. So, nakapasok naman ng malaya yung battle blimp eh, no? Parang gumagapang lang, di ba? Di ba? Parang gangster lang yung battle blimp niya eh. Walang kaharang-harang eh, no?
Parang limousine sa highway. Magsitabi kayo, di ba? So, ayan. Kaya kuha niya. Malupit yung attack. Ganda. Town 14, E-Drag by Skywalker. So, 3 star. Lupit. Nice attack, idol. So, yung next attack naman natin kay Ate Queen Babes. Check natin yung kanyang attack. So, E-Drag din, di ba? May kita mo, mga level 1 lang yung kanyang pet. So, and decent din yung level ng kanyang mga equipment. Kung kita mo, wala pa siya epic equipment dito sa kanyang king at saka sa kanyang RC. Naka-default lang pero palag. Diba? So, ayan. Sinimulan niya i-funnel sa dalawang gilid. Okay, nispam na yung mga balloons, mga E-Drags, Grand Warden. So, nasa na yung blimp? So, ayan. King ability na siya sa gilid. Okay, nag-clone spell na siya. Okay, nasa na yung blimp. Di pa niya pinapakawalan yung blimp kasi meron pa air sweeper. Nalilito na air sweeper. So, drop niya ngayon Royal Champion. Okay. Battle blimp. Ayan na. Malinis na malinis. Diba? Grand Warden ability. Malamang. Oops, hindi pa. Nakuha pa no ano ba tawag niya? Air traps ba yan? So, ayan. Ginamit na niya. So, para ano tawag doon sa umiikot na yun? Nakalimutan ko na. Cyclone ba yun? Twister? Parang ganon. Parang hindi ako naglalaro ng COC eh, no? Baka kalimutin ba? So, ayan. Ayan. Kuha na niya. So, parang hindi makukuha kanina eh. Kasi kumalat-kalat na yun eh. Ayan. So, parang hindi makukuha talaga eh, di ba? Kita mo yung panlinis niya, mga balloons na lang. So, lumiko pa yung yung Royal Champion pupunta sa kaliwa. Kasama yung mga balloons. And then, clean. Nakuha na niya yung mga defense. So, sa tingin ko mahaba yung time nito. Pero sa replay nga, makikita natin na parang nabibitin siya sa oras. Pero sa tingin ko, mahaba yung time nito. So, ayan. 3 star for Ate Queen Babes. So, meron na lang tayong ilang attack na i-review. So, yung next attack po natin is kay One Piece. Follow nyo po yung kanyang Facebook page. So, ilalagay ko po dyan yung kanyang Facebook page. Makikita nyo po dito sa screen. So, check natin yung kanyang attack. Si KR to eh, si KR. So, hindi lang nakasali yung kanyang main account kasi cooking ng mga cooking ng mga heroes, di ba? Cooking ng mga heroes. Upgrading ng mga heroes pala. So, ayan, yung gamit niya, balloons. Okay, balloons tuloy. Dragon blimp. Pinapasok niya yung blimp. Clone. So, papasok ba? Kala ko yung ginamit niya, balloons. Pero ang ginamit niya, Yeti pala. Diba? Diba, pwede pala yun. Maganda talaga yung Yeti rin sa blimp, Kasi nga tumatalon yung mga Yeti mites sa wall, Tapos, ang laki ng multiplier niya na damage sa defense. So, ayan. Ginamit na niya yung Archer Queen sa taas. 12 o'clock. Final 3 o'clock. Gamit isang dragon. So, siguro dito niya ilalagay yung mga troops. Ayan. Nispam na niya yung kanyang mga air units. Okay, mga dragon. So, medyo okay, nagdedelikado yung kanyang queen. Ginamit na yung Grand Warden ability. Namatay yung kanyang queen. Hindi niya na-recall. So, inuubos na yung kanyang angel. So, yun, ni-recall niya yung kanyang angel. Ayan. So, parang nag-aalanganin pa, Parang nagdedelikado pa. So, ayan, furnace na niya. And dinap niya ang kanyang Royal Champion sa 9 o'clock. Okay. Tapos, ini-recall niya yung mga angel para do sa Royal Champion. Pwede rin. Maganda. Magandang attack. Magandang plano yan. Nakala yan, na-focus na siya na Inferno Towers. Goodbye for Royal Champion. So, kahit may angel ka, goodbye na talaga. So, ayan. Okay, nag-aalangan yung kanyang minion prince. Napakaswerte naman nitong Napakaswerte.
No scatter shot, finocus pa yung Angel. So yung Angel ang nagdala. Angel yung nagdala talaga. Di ba? Kasi kung hindi niya kung namatay agad to, maubos na lang lahat, hindi niya mati-3-star to. Pero ayun, nangyari na nga yung nangyari. Di ba? Attack is all about timing talaga. Di ba? So yan, kuha niya. 3-star. Congrats, congrats. Congrats KR, congrats One Piece. So yung next attack natin is kay Jazz. Okay, si Jazz. Shoutout sa'yo Jazz. Ang taas ng level na to. Halatang matagal na player na din. Kasabayan ko to si Jazz na naglalaro. Talagang focus lang siya sa free to play. Hindi siya nagta-top up. Hindi siya naglo-load. Pero free to play gaming lang siya. Pero ayan, may kita mo na sa hindi siya hindi siya talaga nagra-rush. Minamax niya talaga lahat muna bago siya mag-push. So yun. Mag-push sa next level. So yan, replay natin yung kanyang. So yung Camiro niya hindi niya in-attack kasi may nakakuha na. So yan, sinimulan niya sa Royal Champion sa 3 o'clock. Gamit yung paita ng kanya ability. So yan, Rocket Spear. Wala pa ako niyan. Itong Electro Boots lang meron ako. So yan, mahirap, 'di ba? Walang pambili. So yan. Makakabili rin ako niyan. Pinag-ipunan ako sa yung Fireball eh. So yan. Okay. Oops, muntik na. Oops, Giant ba? Muntik na. Muntik dalawa. Parang ako yung nahihirapan dito Pinapanood ko pa lang. Oops. So yun, nakapokus siya sa Town Hall. Ayun, nakapasok yung kanyang Royal Champion sa Town Hall. So yun yung pinaka-importante talaga sa Oops, lumiko. Ayun, balik. Okay, pinapakabatayan ni Jazz, di ba? Kuha pa rin naman. Ayun, muntik na talaga, muntik na. Ang lupit nito. May pakaba factor pa no? Di ba? Ayun, namatay na yung kanyang Royal Champion. So meron siyang revive spell. Siguro gamitin yan mamaya dito. Ewan ko lang kung saang hero pa niya gagamitin yan. Pero malamang sa Royal Champion yan. Ayan. Pinag-iisipan niya saan niya i-drop yung kanyang mga dragon. So, Archer Queen sa baba. 3 o'clock din. King sa 6 o'clock. Tapos spam niya dito yung dragon siguro. So, ayan na. Start na siya. Okay. Early ability. Pero okay lang. Namit pa rin niya yung kanyang blimp na ang laman ay makikita natin. So, ayan. Balon siguro to. Hindi balon. Yeti rin. Yeti. Buti pumasok sa wall. Pwede pumasok yan. Stuck ikot yan dito. So yan. Kapasok na. 2 na lang kanyang problema. 3 pala. 4 pala. Ito pa. So Inferno Tower. Ayan. Ginising na niya yung kanyang Royal Champion. So nice move para doon. Pero mamamatay kayong Royal Champion. So namatay. Hindi namatay. So yan. Mamamatay pa lang. So kakapatay lang. Ayan, may Queen ability pa, may King ability pa. So, napakalaki ng chance. So, ayan, ginamit na niya yung Queen ability. And, napakaganda ng pagkakapasok na yun. So, 3-star for Jazz. Napakalupit. Ang ganda ng pagka-attack niya na yun. May may pagka-entertainment pa yung ginawa niya doon sa Town Hall. Diba? Parang sinadya ba niya yun or nagkamali lang ng place ng invisible spell. Pero ganoon pa man, congrats, Jazz. Right now, dito naman tayo ngayon sa attack ni Aiko E. Lara. So, pangalan pa lang, parang artista na, di ba? So, si Aiko E. Lara is Town Hall 14. Town Hall 14 siya. Tapos, yung in-attack niya is number 3. Di ba? Yung ka-mirror ko, di ba? Okay lang, wala naman sa akin problema yon. Nag-upgrading kasi ako ng hero habang nasa war kami, di ba? So, ayan, Town Hall 14 siya. Ang kinuha niya is Town Hall 17. Na halos max defense na, di ba? Parang, I think, nasa, na to, mga 60%, 70% max defense tong Town Hall 14 na kinuha niya. So, sinimulan niya sa 9 o'clock gamit yung King at Queen. So, finanel na niya. Okay, sa taas, nag-ano siya ng dragon para hindi lumiko. So, dragon. Hydra din, Hydra. Okay, Grand Warden. Blimp. Ayun, Freenis niya. Freenis niya to. Etong na-disarm na invisible kasi mag-ano to
magko-cooldown. So napaka nice move, 'di ba? Nice move para kay Aiko Lara. 'Di ba? Yeti rin yung laman. So nakuha niya yung core. Nakuha niya yung core nung kalaban. Ang Town Hall 17. So na-disarm niya yung invisible spell nung nag-giant arrow yung kanyang Archer Queen dito sa 9 o'clock. So napaka-lupit, napakaganda nung ginawa niya na yun. So ayan, Town Hall 14 si Aiko Lara. Tapos yung kamirror niya ay yung kamirror ko, Town Hall 17, kinuha niya. And napakalaki ng chance. Ang dami pa niyang natitirang spell. Meron pa siyang Royal Champion ability na sa tingin ko magagamit pa lang. At ito na, na-focus na. So ayan, nagamit na. Lumabas na yung mga hug puppet ba tawag dyan? So ayan, and pakalupit nito, pakalupit. So talagang makikita mo na kapag tamang drop lang, tamang equipment lang, kahit medyo malayo yung gap ng base, pwede mo pa rin palagan eh. So isa sa mga nagsabi sa akin yan, si MJ, yung kaklan namin dito, tsaka si Makoy, sabi nila focus lang kayo idol sa sa mga equipment, and magiging malaking factor yan sa pag-attack talaga. So ayan, nakuha niya. Town Hall 14 lang si Aiko Lara, and Town Hall 17 itong kamero niya. Napakalupit, napakagaling nung pagkaka-setup niya dito sa kalaban na to. So congrats Aiko Lara. Shoutout sa'yo. So yung next attack naman natin, galing kay ML Marbs. So ayan, Mobile Legend ba yan? Mobile Legend Marbs, diba? ML Marbs. So check natin yung kanyang attack. Ang in-attack niya yung number 4. So, check natin. So, yan. Kung makikita mo sa base, nakasetup siya na dikit-dikit. Good for E-Dragon talaga yung mga ganitong klaseng base. So, yung sinetup niyang troops for E-Dragon talaga. So, wise move yun. So, makikita mo kaagad yung kahinaan eh. Depende sa base. Makikita mo kaagad yung mga troops na pwede mong gamitin. Advantage mo yun pag naisip mo. Kapag layo-layo yan, parang hindi siya wise gamitan ng Electro Dragon. Mas may hirapan kang umatak kapag hindi siya dikit-dikit. Pero ito, ginamit niya E-Dragon. So, gumamit na rin siya ng mga potion para ma-secure. Diba? Na talagang wasak tong base na to. Diba? Patay ka sa akin, E-Drag ako. Diba? Ganun siya. So, ayan. Pina-funnel na niya. So, na-focus agad. Na-focus yung kanyang launcher. Diba? Nung ground bow pala to. Ground X-bow. Ayan na. So, ayan. Uy, may dalawa pala doon. Ayun na, spam na niya. Ang ganda ng pagkaka-spread ng kanyang mga troops. So, pasok na pasok. Napakalupit. So, freeze na niya. Pinaulan na ng rage. Ng freeze. Umuulan ng freeze. So, may Grand Warden ability pa. Gagamitin pa lang niya siguro to pag sumabog yung Town Hall. So, hindi niya ginamit. Nagamit na pala niya kanina. Hindi ko lang napansin. So, ayan. Freeze ulit sa Inferno Tower. Okay, meron pa siyang growth spell. So, meron pa siya natitira. Ayan, naka-max level pala yung kanyang Frozen Arrow, 'di ba? Tapos naka-Ice Queen pa siya. 'Di ba? Parang si Elsa, 'di ba? Elsa Frozen, 'di ba? Let it go pa siya, 'di ba? Ayan. Kuwang-kuwa. Mahilig siguro sa yellow to, si ML Marbs, 'di ba? Minax niya talaga eh. Pero ang ganda, malakas din talaga. Maganda rin tong Frozen Arrow na to. Nakikita ko, bibihira yung gumagamit niyan. Pero alam ko maganda yan kasi epic equipment yan. So yun. Kuha niya, congrats ML Marbs. Mobile Legend Marbs. So yun, sa Mobile Legend sa Clash of Clans na. So yun, congrats. So yung number 3, ako naman yun. So ito. So bale ito yung attack ko sa number 2. So tinesting ko yung number 2. And ayan, Town Hall 16 sa Town Hall 16. Town Hall 16 kasi yung aking main account. And ang gamit ko dito, tatlo na hero ko. Wala akong king. Tapos wala akong epic equipment, isa lang. So ayan. So ayan, dito natin pinapasok yung ating Royal Champion. Okay. Gamit yung mga invisible. So ayan. Kuha natin siya. So, ang goal ko dito is maipasok yung aking Royal Champion dun sa Town Hall para ma-secure. So, dikit-dikit. Yun ang maganda dito eh. Kapag yung defense ng kalaban, dikit-dikit yung mga core defense niya. Gaya ng Town Hall, Monolith, Eagle Tower.
Inferno Tower. Pag magkakadikit yan, sobrang laki yung chance na ma-wipe mo na yung mga core defense niya. Madali nila yung pag 3 star sa base. So ayan, nakafocus na ako sa Town Hall. Yung aking Royal Champion. So ayan, may dalawa na lang Invisible Spell. So sa Invisible Spell pa lang, at saka sa Royal Champion, may kita mo yung value na nakukuha na dito sa aking attack. So ayan. So yun ang problema. So namatay na siya. So pasok natin yung ating Yeti, Siege Barracks, Dragon. So parang nasobrahan yata ako ng ano. Pero okay lang. So naikalat ko na siya. Archer Queen sa 12 o'clock. So ayan. Makikita mo dito na parang humiwala yung mga dragon ko dito na dapat nandito sila para natulungan nila to. Pero pagkakamali ko yata yun na. Mali yata ako ng drop doon ah. Diba? Sa tingin ko ito yung ano ko. Medyo mali ko yun nasa baba. So ayan, nakuha natin siya. So meron pa akong Queen ability. So kamali rin ako ng Queen ability doon. Hindi ko siya nagamit na maayos talaga. Ayun. So yun. So yan, nakawala ng Yeti, yung Wizard. So mamatay ang aking Minion Prince. So yan, finokus yung balloon. So yan, namatay na yung Minion Prince ko. Wala na rin akong Dragon. May konting akong Yeti. Fail tong attack na to. So hindi ko siya na 3 star. Pero para sa akin, nice try pa rin siya para sa akin kasi nag-aaral pa lang ako umatak ng ganitong klaseng attack strategy, yung Royal Champion Charge. So pinag-aaralan ko pa lang to. So yun, and no excuses naman, war to. Diba? Walang excuse sa war. So yun, siguro next time pag meron ako kompleto yung aking hero, meron akong Grand Warden and King, mas magiging maayos yung aking attack sa susunod na mga war. So yun, naka 2 star lang ako. Ako lang yata yung nag-fail ah. Diba? Medyo nakakaya naman sa ating mga clan members. So yun. So yun, check naman natin tong attack ni paring MJ. So yung gamit naman niyang attack is Root Rider. Root Rider. Merong Valkyrie. So ayan. Paano na siya? Dalawang Electro Titan. Dalawang Valkyrie. Siege Barracks. Spam na niya kaagad. Spam na niya kaagad yung kanyang Root Rider. Kasama yung Royal Champion. Asan yung Grand Warden? So ayan pala yung kanyang Grand Warden. So hindi, ayun, sumama na. So Freeze, Town Hall, Rage. So pwede pa ba to? Grand Warden ability. Na fireball niya yung gitna, di ba? Ang ganda talaga nitong growth spell, ano? Kahit sabihin natin, ano? Hindi ako gumagamit masyado nitong growth spell, eh. Pero ang laki pala ng, ano? Ang laki ng tulong nito. Kasi hindi i-focus yung ibang defense, eh. So, ayan. Nakuha niya yung 3 core defense. Yung 2 scatter shot at saka itong Town Hall. So mag-aabang na lang yung kanyang main troops. Ayan, huminto na. Minto na sila. Nihintay nila matapos yung growth spell. So, ang tagal. 20 seconds mahigit yata ito eh. So, dami pa niyang troops. May Queen at King ability pa siya. So hindi na yata niya nagamit, diba? Diba? And ayan, 3 star for MJ. Napalupit na attack strategy na ginamit niya. So, yan. Isa rin niya sa attack na gustong-gusto ko niya talaga yung Root Rider eh. Ako, ginagamit ko rin yan. Pero pag mayroon akong Grand Warden. Pero pag wala akong Grand Warden, medyo nahirapan ako mag Root Rider attack. So, yan. Pero, ano na lang, 2 days na lang. Upgrading naman na yung aking Grand Warden sa Town Hall 16. So, magagamit ko na siya. So, congrats MJ. Congrats sa'yo. So, yung next attack naman is galing kay Master Wong 63. Shoutout sa iyo, Master Wong. Bago lang siya sa clan. Hindi ko alam kung mag-i-stay siya or nag-visit lang siya dito. So, may war lang. Tapos alis din. Pero sinali namin siya sa Classic War. Sinabi rin niya gusto rin niya sumali. So, ito yung in-attack ko kanina na hindi ko na 3 star. Na 3 star na pala niya to bago ko atakin kanina. So, dito rin niya yata i-drop yung Royal Champion niya.
Hinahanapan niya. So, yan. So, si Master Wong is, sa tingin ko, napakatagal na, bukod sa napakatagal na player na nito, mataas yung Clan War League rank nila. Kasi, may kita mo mamaya kung bakit. Bakit ko nasabi. So, yan, may kita mo yung kanyang epic equipment ay max lahat, di ba? So, mga gaya niyan, yung boots, okay, minax niya talaga yung dalawang epic equipment niya. Hindi ko lang alam kung na-max niya lahat ng epic equipment niya, pero probably, ganun na siguro, pero ito lang yung ginagamit niya. So, hindi mo naman kailangan i-max lahat ng epic equipment eh. Kailangan mo na i-max yung yung pinaka madalas mo lang ginagamit na epic equipment o na equipment. Diba? So, yan na, secure na yung Town Hall. Gamit niya, it's Root Rider naman, kagaya rin kay MJ kanina. So, so, ayan na, in-spam na niya. So, ayan yung sinasabi ko bakit. Bakit ko sinasabing old player na to. Nakita mo, meron siyang League Queen at saka League Warden. Diba? Tsaka meron pa siyang League King. Diba? Sipin mo, 3 yung kanyang League Skin. 2,000 League Medals po, isa yon. Meron siyang 6,000 League Medals. Hindi ko alam kung paano niya nakuha yan. May ibang way pa ba kung paano makukuha yung mga League Skin liban sa League Medals? Kung meron, siguro, probably yun yung ginawa niya. Pero kung wala na ibang option kung paano makukuha to, isipin mo, 2,000, 6,000 League Medals kung doon niya talaga kinuha to. So, yan, napakalupit. And malinis na malinis. Malinis yung pagkakapanel, malinis yung pagkaka-drop niya ng kanyang Royal Champion. So, yan. Nakuha niya to. So, yan, dami pa niyang Valkyrie. Ay, Valkyrie ba lahat yan? Hindi, mga Archer pala. Magkakamukha na kasi. Pare-parehas na merong parang may circlet sa ulo, di ba? So, ayan. So, malinis na malinis yung attack ni Master Wong. Master Wong 63. Shoutout sa'yo, idol. Ang ganda ng pagkaka-funnel mo dito. So, nakuha niya. Yung number 2. Congrats. Napakalupit. Yung last attack natin sa ating video, itong number 1. Attack ni Master Wong. Okay, max. Max. Town Hall 17 yata to. May kita natin. Max na ba to? Parang mga 95%. 85% na max. Namit niya yung kanya Royal Champion. Dito sa baba. Invispell. Okay, muntik na. Mahilig din pala magpakabato. Okay, muntik na yung kanyang Royal Champion. Okay, na-secure na niya. Inuubos lang niya yung kanyang Invispell para may final itong base na mas maayos. Okay. Inuubos lang niya. Hindi makuha kaya niya yung Monolith. Lumiko yung Royal Champion niya. Lumiko, sayang. Poor defense. So, yung X-Bow, meron pa siyang isang invisible spell. So, last na yan. So, makuha niya kaya itong isang... So, sa tingin ko makakuha kasi meron pa siyang Phoenix. Baka makuha pa nga itong isa eh. So, ayan, pinokus na niya. Makuha kaya. So, hindi nakuha at yung Queen nangialam. So, drop na niya yung kanyang troops dito sa 3 o'clock. Isang bagsakan lahat, di ba? So, yung kanyang siege barracks, hindi pa. Ayun, dito. Para ma-funnel to, malinis to. Yung mga troops dito didiretso. Sa gitna. Okay, napakaganda. Napakaganda ng pagkakasetup niya. Kamukha nitong League Queen yung yung may parang fries na buhok. Ayan. Sobrang lapit ito attack ni ni Master Wong. Ganda rin pala talaga ng League King, Ang ganda ng gintong-ginto talaga. Yung armor niya, ayan, Tapos Titan helmet pa, 'di ba? Titan League pa yung helmet ng King. Siguro kung meron akong bibili na League skin, dalawa lang unahin ko. It's either itong League King or yung Grand Warden. Diba? Ang ganda rin ng Grand Warden.
So, malinis niya nakuha. Ganda ng pagkaka-funnel niya. Malinis nakuha ni Master Wong itong number 1. Oh, daming mga mga limited na decoration nito. Itong kalaban niya. So, ayan. Congrats, Master Wong. For 3 star. For 3 points. So, sa mga attack na mga clanmates ko, nakuha namin yung 60/60 na star dito sa aming clan. So, yun. Meron pang 1 oras para matapos to and hindi natin alam kung mananalo ba kami or magtatay itong battle na to. Pero probably malamang malaki yung chance na hindi na sila makabawi dito kasi ang dami nilang na mga butas na hindi na nila napunuan. So yun. Bali dito na po matatapos yung aking video. Pinapanood nyo pa rin po to hanggang sa part na to. Maraming salamat po sa panonood. And ito po yung first time ko mag-review ng mga attack ng mga clanmates ko. So, pagpasensyahan nyo na ako, meron ako mga terms na ginagamit na hindi nyo maintindihan. So, yun. I hope na nag-enjoy po kayo dito sa video na to. And kung nagustuhan nyo po, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion o reaction po kayo, pwede nyo po i-comment sa baba para mapag-usapan po natin yan. At wag nyo po kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click nyo na yung notification bell button para mag-updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Once again, my name is Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.